Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Yun nga ho, ano. Ngayon, itong mga Dutertaning, akala nila itong si Andres Bautista, inuugnay lang nila ang naging dayaan sa eleksyon. Kay, ang pandaraya sa eleksyon nung panahon na ang nakaupong COMELEC commissioner dito, o chairman, si Andres Bautista, ang dayaan lang si Leni Robredo. Ha? Para bang ang pinandaya lang ni Bautista si Leni Robredo. Mangmang kasi itong mga Dutertaning. Kaya ngayon, merong pinakakalat sila na ito raw si Andres Bautista na pugante. Kinuha raw ito na consultant ng kampo ni Biden. Kaya makikita ninyo yung pattern ng dayaan na nangyari sa panahon ni Andres Bautista bilang chairman ng COMELEC, yun din ang lumilitaw na dayaan sa Amerika. Halimbawa, hindi ba napakarami ritong ilang beses nagkaroon ng pagkakataon dito, natagpuan ng mga ballot boxes na nakatapon sa basura. Natatandaan nyo yan. Di ba? Pagkatapos, yung reklamo na binabanggit natin kaninang napanood ko sa video, na pagka isinubo mo, iba yung resulta na isinusuka nung makina. Kasi parang parang kamukha rin ng Smartmatic yung ginagamit nilang machine. Yun ang napanood ko. Kaya itong si Andres Bautista, may mga nagsasabi ngayon dyan sa social media, wala naman silang basihan, di ba? Pero mabuti na rin nababanggit itong si Andres Bautista. Kasi nagtataka tayo kung talagang ang ipinandaya lang ni Andres Bautista si Vice President Leni Robredo. Bakit hindi pinakasuhan yan ni Presidente Digongyo, si Bautista? Gayong, dumulog pa man din sa kanya yung mismong asawa ni Andres Bautista. Mga kaibigan, di ba? Nakalimutan nyo na ba yun? At ang pinagtataka natin, bakit walang kaso hanggang ngayon? Samantalang ito ay inimbestigahan din ng Senado. Ano ba yan? Di ba? Kasi kung itong si Andres Bautista kinasuhan, mga kaibigan, pwedeng pabalikin yan dito sa Pilipinas sapagkat ang ating bansa ay meron pong tinatawag na extradition treaty sa Amerika. Hindi katulad sa Brazil, nagtatago si Eli Cuyucot Soriano, hindi natin mapauwi. Bakit? Dahil wala tayong extradition treaty. Pwede sanang mapauwi dito yung wanted rapist na si Bad Eli Cuyucot Soriano kung ginampanan ni Mauro, nitong Ambassador Marichu Mauro, yung kanyang tungkulin. Hindi niya ginampanan Nakipag-associate siya dun sa kay Eli Cuyucot Soriano na isang fugitive, mga kaibigan. Pero mapapansin ninyo walang nagko-komentaryo ngayon labang kay Ambassador Mauro. Magkano kaya ang
ang pinakawalang pera dito, mga kaibigan, para hindi mapag-usapan sa media, yung kaso na yan ng pag-aabuso ni Ambassador Marichu Mauro. Meron akong video rito eh. Siguro sa Lunes na natin maipapakita yan at maipaparinig yan. Video ni Ambassador Mauro na siya ay nananawagan pa, nagle-lecture sa mga Pilipino sa pamamagitan ng siguro interview sa kanya ng UNTV yun. Himpilang ginagamit ni Eli Cuyucot Soriano. Mga kaibigan, siguro, interview sa kanya yun, nagle-lecture pa sa mga Pilipino na wag daw gagawa ng ikakapahiya ng ating bansa. Baliktad mga kaibigan, dapat sa kanya yung sinasabi niya, dapat sa sarili niya sabihin niya, di ba? Sika Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ngayon mga kaibigan, itong si Andres Bautista, malaking ano yan, iskandalo itong ginagawa ng mga Dutertaning. Pero sabi ko nga sa inyo, mas mabuti nang nababanggit siya sapagkat masyadong malabo sa ating atin kung bakit walang kasong naisampa laban dito kay Andres Bautista na sana ay makakapagbigay katarungan kung mapapabalik siya rito para maipaliwanag niya. Di ba? Kung paano ang mga nangyaring kabuktutan sa mga eleksyon nung kailan yun? Nung 2016. Di ba? 2016 election. At saka wala na siya rito nung 19 no? Nagkaroon talaga ng massive fraud hanggang sa local level, mga kaibigan, ng Smartmatic nung 2016 election at 2019 election. Pero si Bautista after 2016 bumotak na kasi binulgar siya ng asawa niya di ba? Dahil sa kaswapangan sa pera, di ba? Na yung ultimo yung sariling pamilya tinitipid, di ba? Mga kaibigan, yan ang dapat na maisip natin ngayon. Bakit nga ba nando doon sa Amerika itong si Andres Bautista at hanggang ngayon wala, natatakot ba yung mga politiko? Kasi si Andres Bautista kahit chairman, kung ano man ang nalalaman niya, sabit lahat yung mga opisyal ng COMELEC. Sabi ko nga sa inyo kung kayo naniniwala na dinaya si Bongbong Marcos, bakit ka kay Vice President Leni Robredo magagalit? Hindi naman siya nandaya. Ang may kakayahang mandaya sa eleksyon, yung COMELEC at saka yung Smartmatic. At dahil sila ang pwedeng gumawa ng pandaraya, doon kayo lumusob. Hindi yung pinagmumura ninyo si Vice President Leni Robredo. Napakalayo naman nun. Di ba? Katunayan, itong mga protesta laban sa kanya, napagdidismiss na lahat. May natitirang isa, di natin alam paano nilang, siguro pipilitin nilang mailusot yan, pero yung mismong COMELEC umaatras di ba? Na sinasabi nilang walang failure of election sa Mindanao. Di dapat basura na ng Supreme Court yan. Hindi ba? Mga kaibigan. Yun po ganong kasimple lang yun. Kung merong dayaang nangyari sa eleksyon, yung kandidato, siyempre sinong kandidato hindi gustong manalo? Di ba? At kung ang pandaraya niya, hindi magtatagumpay ang pandaraya niya kung hindi pumapayag ang COMELEC sa pandaraya mo. Dahil lahat ng klaseng pandaraya, labag sa batas yan
ultimong vote buying eh. Hindi ba? Sana kung vote buying lang yan. Hindi eh. Bilangan itong sinasabi. Sino ba bumilang ng boto? Si Vice President Robredo ba? Hindi naman siya eh. Comelec ang bumilang eh. Oh. Di sana, idinimanda rin ni Bongbong Marcos yung Comelec. Di ba? Idimanda mo. Oh. Eh, hindi nyo dinadimanda eh. Dinidimanda nyo si Vice President. Bagay, protesta yon. Protesta pero para paratangan mong siya ng daya, hindi niya magagawa yun. Di ba? Oh, ang makagagawa ng pandaraya yung Comelec at saka yung Smartmatic. Oh, kasi magtaka ka bakit si Andres Bautista hindi mapauwi. Kasi pag kumanta yan, marami sasabit. Ito naman Comelec, pag pinilit na lang pakantahin yan, abay, kakanta rin yan. Ano yung kakanta niyan? O si ganito, hindi nanalo. Si ganito, hindi nanalo. Kaya takot yung mga politiko. Hindi ba? Eh, wala kang politikong nanalo. O kaya kumakandidato na gustong manalo. Eh, binabanatan yung Comelec. Wala nun. Mga kaibigan. Merong isa, siguro propaganda lang yun. Kumandidato, pero alam namang hindi mananalo. Oh. Mga kaibigan, di ba? Kahit na dayain mo pa eleksyon, di mananalo eh. Oh. Sa sobrang hina eh. Nawala yung rito eh. Paano ba maibabalik yun? Wala na eh. Di ba maya na lang. Naalis yata yung hindi dapat maalis. Bueno, mga kaibigan, may biro nga ngayon, di ba? Ang issue kay Biden eh, malilimutin. Nagkakaroon na ng parang early stage ng Alzheimer. Eh sa pagkakaalam natin yung pagiging malilimutin, kung yan dadaan sa mga confirmation, kung pwesto sa confirmation sa Amerika, halimbawa katulad ng mga justice ng Supreme Court nila, dumadaan yan sa confirmation eh, ng Senado, mga kaibigan. Oh. Eh pagka ang pinakamasamang maging depekto ng isang appointee, yung ikaw, ma-issuehan ka na meron ka ng Alzheimer. Ha? Kailangan dumadaan ka sa sa pagsusuri. Ha? Kung ikaw ay mentally fit. Ha? Oh, meron nga ako napanood na pelikula yung series sa Netflix, yung House of Cards ba 'yon? Kaibigan, merong gustong i-appoint doon yung presidente na maging Supreme Court Justice. Alam nyo, tumanggi yung babae. Pinagtapat niya na hindi ako pwede. Nagpapasalamat ako pero hindi ako pwede. Bakit? Kasi na-diagnose ako na merong Alzheimer. Oh, mga kaibigan. Kaya hindi na siya tuloy in-appoint. Dahil hindi marireject din siya eh. Lalabas yung issue eh. Tungkol sa kanyang sakit o karamdaman na. Mga kaibigan. Ay ganyan no. Ngayon, ito si Biden may issue ganon. Pati yata yung vice president niya si Kamala ba yun? Pangalan nun? Kamala. Ha? Kamala yata eh. May yata yun, Bombay yata yun eh. Mga kaibigan, ito si Biden, sa isang debate nila ni President Trump, tinawag niya si Trump, hindi ko alam kung insulto yun o nakalimutan niya. Kasi tinawag niya si President Trump na President Bush. Mga kaibigan. Hindi na siya sinagot ni Trump. Pinagtawanan siya ni Trump. Hindi ko naman alam kung yung pagkakatawag ni Biden deliberate o
makakalimutin. Kasi si mo tawagin kang Bush, si George Bush yung junior, di ba? Mga kaibigan, bakit? Kasi nung panahon na yan ng presidente, parang si Erap ang ng mga Amerikano diyan eh. Katulad ni Erap na kulang ang pag-iisip, mga kaibigan. Ha? Bobo, may kabubuhan. Kaya hindi ko alam kung yun ang ibig sabihin ni Biden o talagang malilimutin na siya. Pero sa mga ibang pagkakataon, talagang nakakalimot na raw ito si Biden. Yan ang sinasabi. Naikwento ko ngayon, kako nung isang araw nga Yan si Biden. Ito naman si Kamala, bago natin ikwento yan. Inong isang beses, nagsalita rin, gusto ko niya pasalamatan sa Tagalog. Ha? Gusto ko niyang pasalamatan ang aking mga anak. Binanggit lahat ang pangalan eh. At ang aking asawa, biglang tumigil. Ang tagal, nagkaroon ng gap ang aking asawa. Ha? Tapos sorry na, kalimutan ko yung pangalan. Nakalimutan yung pangalan ng asawa niya. Mabuti hindi niya nasabing, gusto kong pasalamatan ang aking asawa. Ang aking asawa. Ang aking asawa na si Joe Biden. Buti hindi ganun na nasabi niya. Itong vice presidential candidate ni Biden, kung ano ito na-issuean na nung araw ito kung di ako nagkakamali Nagkaroon ng relasyon ito sa isang mayor ng California. Ang pangit din nun, yung mayor ng California. Mga kaibigan, sabi ko, kinuwento sa akin ito nung kakilala natin. Alam mo ba yan? Nagkaroon niya ng relasyon dun sa mayor na si ganito. Ganun ba kako? Kako, hindi pala Kamala pangalan yan ano pangalan yan? Sabi ko, Kemala. Si Ka-Percy Lapid. Boom. Malaki. Mana. Lapid Fire. Ngayon pagkaulyanin ng pinag-usapan, sabi raw, isang araw, ito si Joe Biden, sabi sa kanya may bahay, sweetheart, kuha mo nga ako ng kape. Huwag kang malilimutin, ha? Malilimutin ka na Hindi, ano ba yun? Kuha mo ako ng kape. Lagyan mo ng cream, ha? Baka makalimutan mo, ha? Huwag kang malilimutin, ha? Di sa madalit sabi, malis yung asawa. Pumunta sa kusina. After 5 minutes, bumalik. Ha? Sabi raw kay Biden, eto na ang hotdog mo. Sabi ni Biden daw, nakita mo na. Malilimutin ka na talaga. Sabi ng asawa, bakit? Nakalimutan mo yung ketchup. Si Ka-Percy Lapid. Umabanat. Lapid Fire. Bueno, mga kaibigan, hayaan natin yan, antayin natin. Ito si Kemala, Kemala. Si Kamala nga kuwan daw nagdiwang ang kanyang yung mga taga ron taga-India pala to Yung kanyang mga kababayan sa kanilang barangay doon sa India. Nung mapanood na nangunguna si Biden sa bilangan. Kasi itong sistema ng Amerika, kung sino ang manalong presidente, yung vice president niya panalo. Hindi katulad dito, separately, ibinoboto mo yung vice president. Ang bilang iba ang bilang ng
vice president sa presidente. Doon hindi. Pagka ibinoto mo ang presidente, kung sino yung vice president niya at nanalo yung presidente, panalo rin yung vice president niya. Ganun ang eleksyon doon. Malaking pagkakaiba sa atin. Kaya natuwa daw itong kanyang mga kabarangay doon sa kanilang ancestral home sa India, mga kaibigan. At nagpintura pa raw ng kung ano-anong mga slogan sa karsada para kay Kamala. Ano ito? Ang lugar nila sa Tulacendrapuram. Mga 320 kilometers, 200 miles ang katumbas south of Chennai. Diyan daw pinanganak yung kanyang lolo na ipinanganak 100 taon na ang nakakaraan. Ngayon, ito ho, ang pinagyayabang ngayon, haharapin daw ni Presidente Duterte sa 1 linggo itong mga officers ng Bureau of Immigration na sinuspinde ng ombudsman dahil po sa di umano'y corruption. Di umano yan. Ngayon, daming inchik na nakapasok dito Nasa akin din yung sulat ng NBI dito sa ombudsman. Yung kopya na meron tayo. Dinagdagan ng NBI yung mula dun sa original na ilan ba yun? 50? O 40 mahigit. Naging 80 ngayon. Ang kinasuhan ng NBI, pinabago nila yung complaint para maisama yung iba pa na sangkot dyan sa human smuggling na kung tawagin pastillas, gang. Ito yung mga sangkot. At karamihan andito rin yung kopya sa atin, kasama yan sa sulat, sa complaint na inihain ng NBI sa ombudsman, yung mga pangalan ng lahat ng ng mga officers. Alam nyo, napuna ko dun sa complaint. Lahat yun ibinase sa testimony ng 2 whistleblower. Kung ano yung mga naging pahayag sa investigasyon sa pagdinig ng Senado, yun ang pinagbasihan ng NBI sa paghahain ng kasong graft laban sa mga walang hiyang ito, mga kaibigan. At di ba katulad ng sinasabi natin, inimbestigahan na nga Narinig mo na nga Ilan na yung inimbestigahan dyan. Pero bakit hindi po nagkaroon ng katulad ng ganito na ang NBI naghain ng complaint base sa testimony ng 2 testigo at base na rin sa mga naging pahayag nitong mga isinangkot dito. Doon ibinase. Pagka nabasa ninyo yung complaint na inihain ng National Bureau of Investigation. Ngayon, ito, papapil na naman to mga kaibigan, ilang beses nyo nang ginawa yan yung mga taga-customs nun, di ba? Kunyari, pinatawag. Ano nangyari? Meron ba nangyari doon? Ano sasabihin mo dito? May kaso na yan. Sabi nitong si Bongo, yung mga nasuspindido na mga taga-Bureau of Immigration ay kanyang haharapin sa darating na Lunes at kanyang kakausapin. Ano sasabihin niya? Ba't kailangan niya pang harapin? Kinasuhan na. Ano pa kayo nyo? Para
para yung yung kredito mapunta kay Presidente Duterte. Hindi naman siya nag-imbestiga niyan eh. Di ba? Ang katunayan, nag-imbestiga rito sa Senado si si Risa Ontiveros eh. Di ba opposition daw yon? Oh, mga kaibigan. Bakit iharap mo kay Presidente Duterte yan? Ano kinalaman niya dyan? Sabi ko nga sa inyo, hindi naman siya arbiter niyan eh. Di ba? Ang arbiter ng graft and corruption, yung ombudsman. Oh, mga kaibigan. Bakit kailangang idadaan mo pa yan sa, para pagsasabihan na huwag kumanta? Bakit? May iba bang kasangkot dyan? Dapat nga kasama sa kinasuhan dito si si Morente. Si Jaime Morente. Huwag mo sabihin hindi nakapirma sa mga dokumento yan. Di ba? Sa mga ipinroseso nilang dokumento. Huwag mo sabihin hindi nakapirma yan. Mga kaibigan. Ba't kailangan Kasi di ba merong sinasabi sila na yung super body? Ano yun? Yung kinreate na lahat daw ng magnanakaw sa gobyerno, lahat sa lahat ng ahensya. At ang itinalaga rito, DOJ, para kasuhan yung mga magnanakaw. Lahat daw yan. Wala pa namang nilalabas yung DOJ. Diba? Itong investigasyon sa pastillas, hindi naman sila nagpa-imbestiga niyan eh. Ba't patatawag mo? Para mapunta yung credit sa kay Presidente Duterte. Yung effort ng Senado ni Risa Ontiveros, makuha. Mahilig mga agaw din ng eksena ito. Wala kasing accomplishment eh. Mga kaibigan eh. Pagka nakita nilang magkakaroon ng accomplishment yung iba, eksena sila para credit grabber, di ba? Yun yung tinatawag na credit grabbing, di ba? Mga kaibigan, para mapunta para siya maging bida. Di ba? Pero, nung ito, pinagbababanatan pa lang ito, isa ako sa bumabanat dyan, may ginawa ba Malacanang dyan? Wala naman eh. Katunayan eh. Ano mo dyan? Ang dapat ninyong gawin, ngayong napatunayan ninyo, yung katarantaduhan yan, ipatigil ninyo yung visa, hindi lang ipatigil, ipabawi nyo na ng tuluyan, yung BUA, at lahat ng itong mga pinapasok nila, kung katiwalian pala yan, o di ibig sabihin, hindi mga dapat pumasok dito yan. Di ba? Nagbayad lang, kaya pumasok dito. Di pa, deport nyo lahat yan. May mga pangalan pa nga nung inchik dito eh. Mga pecha kung kailan sila pumasok eh. Mahigit 150. Kulang yan. Gano lang yan? Karami. Yung pinakikita nyo, yun lang listahan na yun. Gano 4 milyon na ang inchik na nakapasok dito. Di ba? Malaki pa sa populasyon ng Quezon City. Para saan yan at mag-o-audience pa yung mga yan? Mga kurap, mag-o-audience pa sa inyo? Mga kaibigan? Anong gagawin? Anong pakialam ni Presidente dyan? Ang sabi pa nito si Bongo, alam nyo, tuloy-tuloy po yan. Papangalanan ni Pangulo sa buwan na ito at sa susunod na buwan. Ting may makakasuhan at masususpindi. Hindi nga kayo nagpa-imbestigan yan eh. Di ba? Initiative ito ni Senadora Risa Ontiveros. Bakit biglang pupunta, ipatatawag nyo sa Malacanang? Para magkaroon ng press release at maipakita na kunyari may nangyari na kaagad doon sa kanyang inilunsad na kampanya kung saan tinalaga niya ang DOJ na magkaso doon sa mga magnanakaw daw. Wala pa nga yung DOJ. Ito'y ibang usapan ito. Mga kaibigan, hindi ito sakop nun.
Matagal na to. Nung 1 taon pa ito eh. Di ba? Kasama nga dapat sa kinasuhan dyan, sila Aguirre. Mga kaibigan eh. Oh. Sipin ninyo yan. Ano sasabihin nyo? Huwag kayong kakanta. Oh, di ba? Yan ang masama. Nang aagaw ng karangalan. Paano sila mismo wala silang magawang accomplishment? Kasi kung may accomplishment ka, ba't pakikialaman mo yung accomplishment ng Senado? Hindi ba? Oo. Walang kwenta ito. Nakakahiya, mga kaibigan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Bago ho tayo magpatuloy, mga kaibigan, pinababati ni Cherry Ocampo Cruz na isa hong nagmula din sa angka ng mga lapid ang second death anniversary ng kanyang yumaong husband na si Edmundo M. Cruz. Sumalangit nawa sa kanyang second death anniversary ngayong November 5. Ito pong kanyang yumaong husband. 2 taon na pala na pumapanaw yung husband ni Cherry Ocampo Cruz dyan po sa California. Si Cherry Ocampo Cruz po ay lapid dyan. Ibig sabihin, kamag-anak din natin yan. Pero huli na kami na magkatuntunan kami na magkamag-anak sa pamamagitan ni Hector Punasier na kaibigan natin na minsang umuwi dito ay personal nating nakaharap. At birthday po ngayon ni Talia Padilla Bautista. Bukas pa lang birthday nito, mamaya. Pagkatapos ng 12:00, birthday na niya. Pero maaga siyang pinababati ng kanyang mother na si Grace Padilla Bautista. Mula naman sa angkan ng mga Padilla, ano po. So, dahil may birthday pa bang iba? Wala? Sige, sabay na natin. Birthday din ni Rebecca Rodriguez. Happy birthday, Rebecca Rodriguez. Si Mary Jane Molina pala, birthday din. May bahay ni Nixon Torres ng New York. Si Kayla Nicole Taco, birthday din po. Happy birthday din. Michelle Buko. Pinababati ni Erning Buko. Matagal nang taga-subaybay natin si Ka-Erning Buko. Doon pa tayo, nag-uumpisa pa tayo doon sa isang himpilan. Nakikinig na. Text palagi dati yan. Si Jeff Reyes ay birthday din po ngayon. Pinababati siya ni Fe Lintag. At dahil birthday nila ngayon, narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ulitin ko lang yung tungkol po doon sa ating
ayuda, 1,000 pesos na ayuda sa ating mga working musicians, entertainers na naapektuhan nito pong pandemya mula nung ideklara ang lockdown. Ilang buwan na yan? Ilang buwan na ba? March, April, May, June, July, August, September, October, 8 buwan na tayo ngayon. Ito ho yung second tranche, pangalawa na ho ito. Ngayong November, yung nauna po nung last October. Ngayong November, magsisimula po tayong mamahagi, magpadala sa mga musician, entertainers na 150 silang padadala natin ng halagang tig 1,000 pesos bawat isa. Second tranche ito. Magsisimula po kami ulit na mamahagi sa November 9 ang simula. Mga kaibigan, pinababatid lang natin at bukas po ang ating programa, magsisimula po ang ating live jamming. Tuwing Biyernes na po yan, 2 oras at kalahati po tayong maghahatid ng kasiyahan sa pamamagitan ng mahuhusay nating mga singers at mga musicians. Ito yung mga working musicians, entertainers, mga kaibigan. Narito, pakinggan ninyo yung ating live jamming, itong announcement. Sa panahon ngayon, bawal ang may stress. Kaya naisipan namin gumawa ng programa na swak sa inyong panlasa. Halina't makipagkantahan, makipagkwentuhan, makipagkumustahan, at makipagkulitan. Kasama ang mga awit at musikero ng bayan. Lapid Fires Live Jamming. Alas 10 ng gabi hanggang alas 12:30 ng hating gabi. Tuwing Biyernes dito sa DWBL 1242. Lapid Fires Live Jamming. Hosted by Kap Percy Lapid. Live Jamming. Yun, napakinggan nyo Simula na po yan bukas ng gabi. Alas 10 hanggang alas 12 po imedya Alas 12:30 ng hating gabi. Ito naman hong protesta labang kay First District Representative Manuel Luis Lopez o Manny Lopez na inihain ng kanyang tinalong kandidato na si dating Congressman Benjamin Asilo ay ibinasura ng House of Representatives Electoral Tribunal na kung tawagin po ay HRET. Sa isang resolution na may petsang August 27, ang sabi ng HRET, si Asilo ay naghain ng protesta on a mere gut feel or suspicion that the election results do not reflect the will of the electorate of the First District of Manila. Ayun. Wala palang basihan. Nagprotesta lang para masabing may protesta. Siguro, baka inaakala ni dating Congressman Asilo, kung naging congressman siya, baka may mga kakilala siyang nakasama niyang nakaupo sa HRET, di ba? Maaaksyonan ang isang protesta na wala namang pinagbabasihan. Jesus Mario Josep, nagaksaya lang tayo ng panahon. Yun ang ayon dito sa HRET. The instant election protest, ito pala'y inihain nung July 5, 2019. Protest dated pala yun. May petsang July 5, 2019 pero inihain po ito July 8, 2019 ay ibinabasura
ng HRET for being insufficient in form and substance. Walang kalaman-laman. Para ka lang nagpunta sa pulis, nagpa-blatter ka lang. Blatter ang ginawa nito eh. Dapat sa presinto siya nagpunta, di ba? Pwede ba yung sasabihin mo, dinaya ako sa eleksyon? Asan? Hala, dinaya lang ako. Pwede ba yung ganun, mga kaibigan? Oh. Ayon ho sa resolution, si Asilo ay nagprotesta o dun sa protesta ni Asilo ay kinu-question niya yung kanyang pagkatalo sa 2019 election. Sa kabila na siya ay lumitaw na muntik ng manalo na sa congressional race sa 1st District of Manila base sa 3 local survey conducted pre-election. Ba? Ang basihan survey? Ganun ba yun? Eh sabi, ba't ka nag-poprotesta? Dinaya ako eh. Paano kang dinaya? Ako dapat ang panalo eh. Siya nanalo eh. Ako panalo dapat eh. Kasi ayon o base sa mga local survey. Yan ang hirap pag naniwala ka sa survey, timo, napanaginipan tuloy ni Asilo, nanalo nga siya. Kaya siya nagprotesta. Hindi ho yun, basihan ba sa protesta yun? Ito, survey yun. Timo, ginagamit ng, ano ngayon, survey? Referensya sa pandaraya? Mga kaibigan, sa paragraph 6, in paragraph 6 thereof, he asserted, ginit daw nitong si Asilo, that he was on the verge of accepting his defeat. Nasa ano na raw siya, dapat tatanggapin na sana niya ang kanyang pagkatalo in the congressional race sa labanan para sa kinatawan. Kung hindi, if not for the question hanging on the minds of his community leaders. Ayun. Yung palang pinagbasihan niya, ito pa, nagbase sa survey at saka doon sa guni-guni ng kanyang mga supporter. Mga leaders, community leaders, mga kaalyado, supporters, family, as to whether kung talagang ang resulta ng eleksyon para sa congressman ng 1st District of Manila talagang nagpapakita ng ng the will of the people. Yung pasya ng mamamayan. Kaya daw nag-decide sila na magpa-recount ng balota. Hindi ho ganun ang kwan dun eh, ang basihan dun eh. Ang alam kong basihan niya para magpa-recount ka, meron kang maipapakitang proof, di ba? Paano mo nasabing nagdayaan? Sana nagpakita ka ng discrepancy. Ito yung resulta sa ganon, ito yung resulta rito. Hindi, ang ginamit pala ni Asilo, alam mo ba? Agam-agam. At saka, survey. Yung survey daw sa local. Mga kaibigan, lintik na ngayon eh. May ma-complain lang eh. Sabi ko nga, dapat nagpa-blatter ka na lang. Sana pinablatter nyo sa barangayan. At least yun, halimbawa, nagpa-blatter ka, di ba? Pinablatter mo yung isang insidente. Yung blatter na yun, ang magiging basihan mo kung gusto mo magdemanda. Di ba? Sa isang tao. Pinablatter ko si ganun eh.
Ngayon, gumawa na naman ng kalukuhan. Akin na nga yung kopya ng blatter at ito'y didimanda ko na. Di ba ganun yon? Yun ang magiging basihan mo. Yung pinablatter mo. Ito wala eh. Survey eh. Dapat pinablatter mo si Lopez. Mga comedian din to si Atong ano. Si Atong ba ito yung kapatid? Ha? Benjamin eh. Yung kapatid, di ba? Hindi, former congressman eh. Hindi naging congressman yun, naging konsihal yun. Oh. Ang former congressman, si Atong. Di ba Benjamin yan? Ha? Oh, nakakalimutan ko na. Wala, talagang malilimutin na tayo eh, mga kaibigan. Wala tayong magagawa eh. Oh. Sinabi rin ng HRET, nakakatawa to ha, sa totoo lang ha, na si Asilo ay nagpahayag din ng kanyang pagkabahala sa maagang transmittal ng election results during the canvassing proceedings. Lahat naman yun, binilisan eh. Yan ang hirap sa Smartmatic, matagal ko na sinasabi. Wala kang kalaban-laban dyan. Isipin mo, nakakaalam ng mga, hindi naman tayo literate sa computer, di ba? Paano mong patutunayan na dinaya ka dyan? Ang tagal na proseso nun, di ba? Katulad nung dyan, kila Bongbong, nakita ninyo, mga kaibigan. Wala eh. Yun nga eh, merong in-identify. Buksan natin ito, buksan natin yun. Mga kaibigan. Ito wala eh. Ang pinagbasihan ay survey. Diba, sabi ko sa inyo, simulat sa pool, hindi na ako naniwala sa survey. Grabe pa ito, mga kaibigan. Ginagamit na basihan sa reklamo, survey. Ay nako, mga kaibigan, the failure of election officer to provide him a printed copy, etc., etc., mga kaibigan. Likewise, the resolution also states that Asilo also alleged that there were more or less 10,000 votes that were missing and or unaccounted for the position of congressman. Paano niya kaya nasabi yon? In the end of his protest, Asilo urged for the manual counting of votes or the verification of retabulation of the election returns with the loss of voters. Sana sinabi na lang ng HRET, it's just a waste of time and money of the people. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Naku po, mga kaibigan, nakikinig yata sa atin si doon sa Brazil, si Eli Cuyucot Soriano, mga kaibigan. Tignan ko, lalaki naman ako. Bakit ang gusto ko, lalaki rin? Ina Valencia, Estela Suarez, nagbuburles, si Pepsi Paloma, at si Rosana, naglilislis, si Kirina Landipa, hubot-hubad, nagbobomba. Kung ano po nakikita nyo sa akin sa harap ng camera, yung din ang makikita nyo sa akin sa pang-araw-araw na buhay. Talaga pong gumagamit ako ng salitang gago, tanga, inutil, tarantado! Sino kaya kinuwang abogado ni Asilo? Kung ako itong HRET, sasabihin ko lang, dismiss na to, dismiss.
This protest is being dismissed. Hindi for lack of merit eh. Kaya sabihin ko, it's just a waste of time and money of the people. Hindi, kaibigan ko yun siya atong asilo eh. Mga kaibigan eh. Kaya lang na, hindi man maiiwasang matawa tayo, mga kaibigan. Alam nyo na, nakakatawa yun eh. Sipin mo, ngayon lang ako nakarinig ng ganong complaint. Ibinasi sa kwan, sa survey. Lintik na ito. Sa susunod, alam nyo na, ang payo ko sa inyo, magpa-blatter na lang kayo sa barangay. Di ba? Para later on, yun, ano ba, binlatter mo ngayong eleksyon. Sumunod, tumakbo ka ulit. Natalo ka ulit. Kunin mo ngayon yung blatter nung unang eleksyon. Tapos mag-file ka ng complaint sa COMELEC. Kasi kailangan official eh. Mas matibay ang official na basis, di ba? Tapos sabihin mo, dinaya ako. Paano kang dinaya? Anong katunayan mo? Ito, pinablatter ko yan eh. Nung unang matalo ko, nagpa-blatter din ako. Ito na ho yun. Kaya katunayan, dinaya na naman niya ako. Buisit! Naku po, wala na tayong oras. Mga kaibigan, magbasa. Kanina nagkape ko rin sa paborito naming kape yan. Isang mataas na opisyal ng Manila City Hall. Kakwentuhan natin dun Tagal namin nagkwentuhan. Isa ito sa mga nakaupong mataas ngayon na opisyal. Kasi hindi pa siya opisyal, magkakilala na kami nung araw pa Matagal na. Kaya nandiyan siya sa bakod ngayon ni Yorme. Si Eric Partosa, binabati natin. Maubusan tayo oras Si Isplaki Tony ng California, Inigo Nick Serbo Lansita ng Taiwan. Edwin, Javier? Sika Violet, binabati natin Virgilio Abibas, Jermaine Isidro Aguila, Leonilo Mendoza, Leds Chulbo, Gab Alejandro, Judy Cabidog, Susana de los Santos, si Rosita DC, hindi ko na, Kaani, Flormata, Saludes, Kaenyang Mina, Carlito Frago, Edna Edosur Reyes, Philip Glenn Araw, si June Gases, sa Guam, original vocalist ng dating bandang Abracadabra. At sino pa ba? Si Walden Kihan Berry at ang kanya may bahay na si Bioli, buong kanilang pamilya kasama na si Denver na malapit na mag-birthday, at ang kanyang may bahay sa Malaysia si Suwani, mga musician niya, binabati po natin. Carlito Frago, Edna Edosur Reyes, si Philip Glenn Araw ng Quezon City, Romualdo Pascual, at ang kanya may bahay na si Luz Morales Pascual, May J, si Joel Diaz ng Italy, tsaka si Carolina Luge, si Ella Samson Albiar, si Jorge Beichong, yan sa Tokyo, Japan, si ang Bilao Mr. Pajardo, Leds Chulbo, ito pati sa radyo nakikinig yan, Priscilla Mercado Uy, Ferdinand Dukusin ng Saudi Arabia, Riyadh, Cesar Abaya, Alberto Puno, Osias Catalan Olvido,
Boyet Potenciano ng San Diego, California, Ramon Santos, Aldi Cartencio Adato, si Sierra Charlie Di Guzman, June de Los Angeles, Leo Villena, isang musician sa Thailand, Eric Swan, Air Pabie, ano ito? Si Tonet Pabie pala ito, birthday pala niya. Senyor Tonet Pabie ng Down Beach. Mga kaibigan, sila po yung nag-front act sa Beatles nung nag-concert dito sa Rizal Memorial sa ating bansa. Birthday pala ngayon. Happy birthday, Senyor Tonet Pabie. Ngayon ko lang nabasa. Sandy Javier ng Las Vegas at si Charito Javier. Yan. Si Gab Alejandro. Rudy Santos sa California. Luz Biminda Romana. Hector Puti. Si Eli Albao. Leonilo Mendoza, nabanggit na natin ito no? Baste Sebastian, Maria Dolores Santos, Melanie S. Ang, sino to? Si Bakya Onza, yan. Si Rogelio Alfonso, Arthur Angelo E. Pedelino. Yan po si Judy Cabidog, si May Isidro Aguila, Marlon Lansangan, Cholo Nieto. Pero wala na po tayong oras. Habol ko lang ang pagbati kay Ginoong Rene Tinoco. Anak po yan ng dating konsehal ng Maynila. Si konsehal Tinoco. Late ko kasi nabasa yung text eh. Wala na po tayong oras mga kaibigan. Kaya dyan muna po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Bukas po babalik kami para po sa ating live jamming alas 10 ng gabi hanggang alas 12:30 ng hating gabi. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Atong Asilo. Kinikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo.